mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Chandra Gomez from Batch 3. At ang topic mo na talakay natin ngayon ay kailan ang 1,000 taong paghahari ni Cristo. Ngayon po ang ating verse ay tungkol sa Revelations chapter 20 verses 1 to 10. At buksan po natin ang ating puso at isip sa anak sa ng Diyos. Sinasabi dito na, and I saw an angel coming down out of heaven, having a key to the abyss, and holding in his hand a great chain. Seized the dragon, the ancient serpent who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations anymore, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. Sa Tagalog, at nakita ko ang isang anghel na naog mula sa langit. Nahawak sa kanyang kamay ang susi na di matarok na kalaliman at isang malaking tanikala. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang aras na siyang Diablo at Satanas, at hinapo siya na 1,000 taon. Teaching number 1, Kingdom, King Jesus transforms the world. Siya ang may ang verse ay napapakita ng kapangyarihan ni Jesus bilang hari. Siya ang may kakayahang gapusin si Satanas ng 1,000 taon na nagpapakita ng kanyang pamumuno sa buong mundo. Teaching number 2, Return. Jesus will come back in visible glory. Ang pagpabalik ni Jesus ay hindi lihim kundi maliwanag sa lahat. Sa kanyang munang pagbabalik, siya ay darating bilang hukom at tagapagligtas. Pinapahayag ng kasulatan na si Jesus ay babalik upang iligtas ang kanyang bayan, upang ipatupad ang kanyang katarungan sa sanlibutan. Teaching number 3, New Earth, the world will be fully restored. Ayon sa Biblia, pagkatapos ng paghahari ng 1,000 taon at pagkakatalo kay Satanas, ang Diyos ay lilikha ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating mundo na puno ng kasalanan at namatay ay papalitan ng isang bagong sanlibutan na walang luma, sakit at kasamaan. Ito ay bahagi ng pangakong pagbabagong spiritual at physical. Application number 1, have hope, for there is hope in Christ. Sa gitna ng mga problema sa buhay, ang Kristiyano ay may matibay na pag-asa dahil sa pangakong pagbabalik ni Jesus. Hindi pa nawala ang paghihirap sa mundo, ngunit may katiyakan darating ng panahon ng kaganapan ng katuwiran. Ang pagkakagapos kay Satanas ay isang simbolo ng tagumpay ng kabutihan sa kasamaan. Application number 2, long for Christ's return. Ang Kristiyano pananampalataya ay hindi lang nakatuon sa ngayon kundi sa ilahan, sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya't ang bawat mananampalataya ay inaanyahan mamuhay ng may pananabis at kahandaan. Application number 3, prepare the way for the Lord. Katulad ng ginawa ni Juan Bautista na naghanda ng daan para kay Jesus, ganoon din ang panawagan sa bawat Kristiyano ngayon. Ipahayag ang Ebanghelyo, mamuhay bilang ilaw at asin sa mundo, at hikayatin ang iba na kailangan si